Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay eschatology, judgment. Kakatapos lang po natin ng death. Ang eschatology po ay ang pag-aaral tungkol sa mga last things. So, meron tayong 4 last things. Death, judgment, heaven, and hell. So, napag-aralan po natin sa death. Ang death, nasa paghihiwalay ng kaluluwa sa ating katawan. Kung ang katawan ay bumabalik sa alabok, ang ating kaluluwa ay bumabalik sa may likha. So, dito po tayo sa judgment. Meron pong dalawang topic sa judgment. Meron dalawang judgment, ang particular at ang final judgment. So, ang particular judgment po, yun ang personal judgment na sa ating pagkamatay, agad-agad ay humaharap tayo sa ating Panginoon. Yun nga po, ang patutunguhan ay kung hindi sa heaven, sa hell, at ang purgatory po ay ang paglilinis. Depende kung paano natin ginamit ang ating buhay, kung ito ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa final judgment naman po, at the end of time, when all humanity will be raised from the dead, body and soul reunited. Ito naman po, kung sa particular judgment ay kung sa death, naghiwalay ang ating kaluluwa at katawan. Sa final judgment naman ay ang pagre-reunite ng ating body and soul. CCC 10:21, death puts an end to human life. Accepting or rejecting the divine grace manifested. A final encounter with Christ, each will be rewarded in accordance on His works and His faith. Ayon. Ang death ay ang hihiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan, at ang final encounter with Christ. At huhukuman tayo kung paano natin in-spend ang ating buhay. CCC 10:22, at the end of life, each of us will die. Our body and soul will be separated, and we will face a particular judgment. Yun nga po, na sa ating pagkamatay, agad-agad ang ating kaluluwa ay haharap sa judgment. Haharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ will judge us on the good and evil that we have done in life, including our thoughts and things we failed to do in response to God's grace. Yung po, CCC 10:21. Hukuman tayo ng ating Panginoong Jesus kung paano natin in-spend ang ating buhay. Including ang ating mga isipan at ang mga kasalanan sa ating isipan at ang mga bagay na
hindi natin ginawa. Ito po yung halimbawa yung kay Lazaro na hindi ba yung kumakain sa ilalim yung pulubing si Lazaro ay kumakain sa ilalim ng hapag ng isang mayaman. Tapos nung sila ay mamatay na, si Lazaro ay nasa heaven, ang mayaman ay nasa hindi naman siya Gehenna. Ayun. Tapos, ano ang hindi niya ginawa? Bakit hindi siya napunta ng heaven? Dahil wala siyang ginawa para kay Lazaro. Hindi niya ito inimbitahan sa kanyang lamesa para kumain or hindi niya binigyan ng makakain. Ayun. CCC 10:22, after the particular judgment, those who love God and are perfectly holy go immediately to heaven to be with Him. Those who love God but still need purification go to purgatory. They are ready to be with God in heaven. Those who have rejected God through dying in mortal sin go to hell. So, ito po ang mga na-perfect. Ang nagmahal sa Panginoon at naging perfect ang kanyang pagka-holy ay didiretso ng heaven. Ang iba naman na namatay na kailangan pa ng purification ay pupunta ng purgatory. At ang mga nag-reject naman sa grace ng God at namatay sa mortal sin ay pupunta sa hell. Sabi ni Saint Thomas More, for our own deaths, dare we for shame enters the kingdom with ease when our Lord Himself entered with so much pain. Na tayo ay pupunta ng easy, papuntang langit. Yung ating Panginoong Jesus ay nagpakahirap at namatay. Nagbata ng maraming hirap at namatay. Ayun. Sabi pa rin yun ni Thomas More, ni Saint Thomas More, na ang kamatayan ay nandyan lang sa paligid. Nakaabang lang siya na kung hindi man dumating ngayong araw na ito, ang kamatayan ay maaaring bukas. Dahil ito ay law of nature and the will of God, ang kalooban ng Panginoon. So, final judgment, CCC 10:38. The resurrection of all the dead, of both the just and the unjust. The hour when all who are in the tombs will hear the Son of Man's voice and come forth to the resurrection of life. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So, sa last judgment, so di ba po kanina yung particular sa pagkamatay. Sa pagkamatay natin, naharap tayo sa ating Panginoon at tuhukuman tayo kung tayo'y mapupunta sa heaven, hell, or sa purgatory. Ngayon, dito naman po sa final judgment, dadating ang ating Panginoon with all His glory at maririnig ng mga patay ang kanyang boses at bubuhayin ang mga namatay. At ang mga namatay na sa
sasamang muli ang ating katawan at kaluluwa at um, ang mga namatay na gumawa ng mabuti ay sa resurrection ng life at ang mga hindi naman ay sa resurrection of judgment. Gigisingin sila upang hukuman sa 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 resurrection of life or resurrection of judgment. Then Christ will come in His glory and all the angels with Him. Kasama niya ang mga anghel na darating. Before Him will be gathered all the nations, and He will separate them from one another. As a shepherd separates the sheep from the goats, and He will place the sheep at His right hand, but the goats at the left, and they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Ayun po. Yan na ang paghihiwalayin. Pag nabuhay na tayo, at paghihiwalayin na ng ating Panginoon ang para tayong mga sheep at goat. Ang goat sa kaliwa at ang sheep ay sa kanan. Ayun. Paghihiwalayin na ang masama at ang mga matuwid. Ayon kay St. Matthew 13:47-50, again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and caught fish of every kind. When it was full, they drew it ashore, sat down, and put the good into baskets and throw out the bad. So it will be at the end of age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the furnace of fire, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ayun, ayun na nga, para rin ang last judgment ay para din yung paghuli ng isda na nakahuli ng iba't ibang klase ng isda. Ngayon, dadating ang mga anghel at pipiliin ang mga good at ang mga bad naman ay itatapon sa furnace of fire. The last judgment will come when Christ return in glory. So, ayun, sa pagbabalik ng ating Panginoon with all His glory. Only the Father knows the day and the hour. Only He determines the moment of its coming. Tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam ng oras at araw ng paghuhukom. Siya lamang ang nakakaalam ng kung kailan ito dadating. Jesus Christ will pronounce the final word on all history. Ang ating Panginoon ang magpo-pronounce ng final word. We shall know the ultimate meaning of the whole work of creation and of the entire economy of salvation. Dun sa oras na yon, malalaman natin ano ang ultimate meaning, ano ang ibig sabihin ng pagkagawa sa whole creation ng ating Panginoon at ang entire economy of salvation, yung ating kaligtasan. Understand the marvelous ways by which His providence led everything towards its final end. Doon sa huling mga araw, maiintindihan natin ang marvelous ways ng ating Panginoon at ang kanyang providence na
led everything sa final end. Na hanggang sa final end ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Will reveal that God's justice triumphs over all the injustices committed by His creatures and that God's love is stronger than death. Ngayon, ay ipapakita, i-reveal ang justice ng ating Panginoon na ang pagwawagi sa lahat ng mga injustices na nakomit sa noong tayo nabubuhay pa committed by His creatures. And God's love is stronger than death. So ito nga yung mai-overcome na natin ang death. CCC 1041, the messages of the last judgment cause men to conversion, while God is still giving them the acceptable time, the day of salvation. Ayun. Kaya ipinapaalam sa atin ang message ng last judgment na merong darating na last judgment ay upang bigyan tayo ng oras upang magsisi, mag-convert, maghanda para sa sa darating na judgment. Bigyan tayo ng acceptable time, the day of salvation, yung ating kaligtasan. Inspired a holy fear of God and commits them to the justice of the kingdom of God, proclaims the blessed hope of the Lord's return, and He will come to be glorified in His saints and to be marveled at in all who have believed. Ayon, inspired tayo sa holy fear of God na ayaw nga natin gumawa ng kasalanan dahil ayaw natin siyang ma-offend. Proclaims the blessed hope at na sa ating mga gawain ito ay meron tayong pag-asa na darating ang ating Panginoon. At siya naman ay dadating to be glorified kasama ang kanyang angels at ang mga saints. At mamamangha ang lahat ng mga sa kanya ay naniwala. The hope of the new heaven and earth. CCC 1042. At the end of time, the kingdom of God will come in its fullness. Ayun. Sa dulo ng panahon, ay dadating ang ating Panginoon. After the universal judgment, the righteous will reign forever with Christ, glorified in body and soul. The universe itself will be renewed. Ayun. After ng universal judgment, pagkatapos ng paghiwalayin ang mga makasalanan o ang sheep sa goat, di ba, ang mga makasalanan at ang righteous ay the righteous will reign forever with Christ. Ang mga matuwid ay forever na makakasama ang ating Panginoon, glorified in body and soul. Yun, yung ating katawan at kaluluwa na muling nagkita ay nagiging glorified body. Parang yung, di ba, body ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nabuhay na. At ganon din ang ating mahal na birhen. Ayun, di ba, glorified body na sila. So, ganun ang mangyayari sa atin. At
ang universe mismo, ang buong sanglibutan ay marirenew. CCC 10:43, mysterious renewal will transform humanity and the world. Ayun. Ganda ng topic, di ba? Mysterious renewal. Ayun, magre-renew na ang buong mundo, ang buong humanity at ang buong mundo. New heavens and new earth. It will be the definitive realization of God's plan to bring under a single head all things in Christ, things in heaven and things on earth. Ayun. Ito na ang siguradong realization ng God's plan, ng plano ng ating Panginoon, na tayo ay maging under ng single head, under ng ating Panginoong Jesus. Ang all things in heaven and all things on earth. CCC 10:44, in this new universe, God will have His dwelling among men. Ayun, makakasama natin ang ating Panginoon. He will wipe away every tear from their eyes. Death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. Forever things have passed away. Former things. Yun, ang mga lumang ang mga bagay ay lilipas. Wala nang dito sa new universe, di ba, makasama na ating Panginoon. At papahirin niya ang mga luha sa ating mga mata. At wala nang kamatayan. Wala nang hinagpis, wala nang pag-iyak, wala nang sakit. Ang mga bagay na mga ito ay mga lumipas na. CCC 10:45, for man, this consummation will be the final realization of the unity of human race. Ito ang final judgment, ang pagiging isa ng human race. Ayun, which God willed from creation. So, ito na yung una pang gusto ng ating Panginoon sa atin. Kaya lang, di ba, nagkasala si Eva at si Adan, ang ating mga unang magulang. And of which the Pilgrim Church, ang Pilgrim Church, tayo yon, has been in the nature of sacrament. Those who are united with Christ will form the community of the redeemed, the holy city of God. She will not be wounded any longer by sins, stains, self-love that destroy or wound the earthly community. Ayun. Ang ganda kasi, di ba? Yun, yung magiging isa na tayo. Tapos, tayong mga Pilgrim Church ay magiging sacrament na tayo na mga naging isa sa ating Panginoong Hesukristo ay magpo-form ng community of the redeemed, ng mga naligtas na, yung mga nagwagi na na-separate na, ang mga nailigtas na ay magpo-form ng mga redeemed. Magiging holy city of God, yung mga nagwagi. So, she will not be wounded any longer.
Ayun, wala nang sugat, wala nang kasalanan, wala nang stains, wala nang self-love na sumira or sumugat sa earthly community. Di ba tayo ay mga makasalanan? So, sa bagong earth, wala nang, di ba, wala nang tears. Wipe away the tears na. Ngayon, sa bagong mundo, wala nang kasalanan. Di ba, ang mundo ngayon ay bat-bat ng kasalanan. At saka yung mga self-love, puro inuuna yung mga sarili. Ngayon dito sa bagong mundo na magiging renewed, wala nang sins, wala nang stains, wala nang self-love na sumira at sumugat sa earthly community. So wala nang ganon. Hindi na tayo magkakasala pa. Pag nasa New Earth na tayo, wala nang kasalanan. The beatific vision in which God opens Himself in an inexhaustible way to the elect. So, meron tayong beatific vision in which kung saan i-open na ni God ang kanyang sarili sa kanyang mga elect. So, sino bang mag-struggle na para mapunta ng heaven, para maging dito tayo mapapunta sa good, sa mga elect ng ating Panginoon. Dahil dito ay makakasama natin siya. Will be the ever-flowing wellspring of happiness, peace, and mutual communion. Ayun, di ba? Will be the ever-flowing wellspring of happiness, peace, and mutual communion. So, wala nang away doon, wala nang kaaway. So, puro happiness, wellspring of happiness, peace, at mutual communion. Diba ang ganda? CCC 1046 for the cosmos. Revelation affirms the profound common destiny of the natural world and man. Creation will be free from its bondage to decay. So, ang buong creation ay magiging malaya na sa kabulukan. So, hindi na mabubulok, hindi na mamamatay, hindi na mabubulok. 1047, the visible universe destined to be transformed. Yung destined, itong universe natin ay destined to be transformed. So that the world itself restored in its original state, facing no further obstacles, should be at the service of the just. So alam niyo yun, di ba yung unang magbabalik ang world itself ay magbabalik kung paano na yung unang nilikha ng Panginoon. Sharing glorification in the risen Jesus Christ. So magbabalik siya sa kanyang original state. Wala nang obstacles. At ayun nga, magsishare ng glorification with Jesus Christ. Makakasama natin ang ating Panginoon. CCC 1048. The form of this world distorted by sin is passing away. And we are taught that God is preparing a new dwelling. Diba sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nung aakyat na siya sa langit na
ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Ayun. And a new earth in which righteousness dwells, in happiness will fill and surpass all the desires of peace arising in the hearts of men. Yun, ang new earth o sa righteousness. So, kailangan maging righteous. Sa whole earth in righteousness dwells. So, ang mag-righteous lamang ang maghahari doon sa new earth. In happiness will fill and surpass all the desires of peace. Lahat ng mga malalagpasan pa ang mga 'di ba, naghahangad tayo ng peace sa sa ating heart, 'di ba? So lahat ng peace ay nandoon, will fill and surpass all the desires, 'di ba, of peace sa ating puso. 10:49, far from diminishing concern to develop this earth, new earth should inspire us on here. The body of a new human family grows, foreshadowing in some way the age which is to come. So, itong final judgment ay naghahatid sa atin, nag-i-inspire sa atin, ini-inspire tayo na para sa kabutihan upang sa pagdating ng panahon ay makasama natin ang ating Panginoon. CCC 10:50, cleansed this time from stain of sin, illuminated and transfigured when Christ presents to His Father an eternal and universal kingdom. Ayun, kapag nagawa na ng ating Panginoon, na-transform na ng ating Panginoon Jesus ang lahat, na-transform na at nalinis na niya from the stain of sin sa pagkasira natin, di ba? Kung transform na niya ang lahat, ngayon ay ipipresent niya tayo sa Diyos Ama. Present to His Father an eternal and universal kingdom. So pagkatapos na niya nang ma-ready na ating Panginoong Jesus ang lahat, ngayon ay ipipresent niya na tayo, ihaharap na niya tayo sa Diyos Ama. God will be all in eternal life. So, kasama natin ang Diyos Ama. Siya ang lahat-lahat sa buong eternal life. So, sino bang hindi mag-ahangad nun? Ano pa bang hinahangad natin? Ano pa bang kaligayahan ang ahangarin natin? Ano pang higit na kaligayahan? Ano pang higit, diba? Kaysa dito, na makasama ang ating Panginoon na siyang lumikha sa atin. Every man receive, in brief, every man receives his eternal recompense. CCC 10:52, on the day of resurrection, death will be definitely conquered when the souls will be reunited with their bodies. So, sa pag-reunite ng ating body sa ating soul ay na-conquered natin ang death. CCC 10:53, in paradise forms the church of heaven, where in eternal blessedness they see God associated with the holy angels in the divine governance by Christ in glory, interceding for us and helping our weakness by fraternal concern. So, yun nga, sa
paradise ay magpo-form ng bagong church kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ang pinaka namumuno at kasama ang mga anghel at ang mga saints with all in Christ in glory. CCC 10:54, those who die in God's grace and friendship imperfectly purified undergo a purification after death so as to achieve the holiness necessary to enjoy the joy of life. So, ito naman yung mga hindi naman na perfect, dadaan pa sila ng purgatory upang ma-achieve nila ang holiness na kailangan para ma-enjoy ang joy of God. So, ang ganda ng topic natin. The judgment, ang particular judgment at ang final judgment. Sa particular judgment, yun na nga, sa paghihiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan, agad-agad haharap tayo sa ating Panginoon upang tayo hukuman. Ngayon, sa final judgment, dadating ang ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang mga anghel, naririnig ng mga patay ang kanyang boses at babangon ang mga patay upang hukuman. Ang mga babuti sa kanan at ang parang mga goat, paghiwalay ng goat sa sheep, ang mga sheep ay sa kanan, ang mga goat ay sa kaliwa. So, ganun din na parang nag-fish, di ba? Isang net, isang mangingisda na nahuli lahat ng klase ng isda. So, na pinaghiwalay, ang mga good ay itinabi at ang mga bad ay itinapon sa furnace of fire. So, ito ang message ng judgment, ang ating pagpapakabuti, ang maging prepare dahil dadating ang ating Panginoon with all His glory upang tayo hukuman at ang mga nagwagi, ang mga hukuman tayo ayon sa ating ginawa, sa ating isip, sa ating puso, at sa mga bagay na hindi natin ginawa. Yon, kasama yon. So, huhukuman tayo. Tapos, ayun, dadating ating Panginoon with Holy Glory. Pagkabuhay natin, magkakaroon tayo ng glorified body. Pag sama ng ating body and soul. So, yon. Tapos, ang mga bagay na ang mga sakit, ang mga sa tao, wala nang mga tears, wala nang mga wound, mga sakit, papahirin na ang mga luha, at babaguhin ang mundo. Sa mundo naman, ang mundo na batbat ng kasalanan naman ay marirenew at magiging hindi na siya magkakasala. So, tapos, pag na-ready na lahat ng ating Panginoon, ayos na ang lahat, ipepresent niya ang mundo, kasama ang mga elect, ipepresent niya sa Diyos Ama, kung saan magiging ang Diyos ang lahat-lahat, lahat-lahat sa atin. God will be all in all. So, yun. Sino bang aayaw doon, diba? So, ang message ng judgment ay ang ating pagpapakabuti, ang ating pagiging handa para sa pagdating sa judgment. So, para pagdating doon, wala nang pagsisisi. Dahil kung ano ang mga ginawa mo ay doon ka huhukuman.
At kung hindi mo naman na perfect, ay dadaan ka sa purgatory. So, ang ganda po ng ating topic. So, ini-inspire tayo upang para sa message ng judgment na makasama natin all in all ang ating Panginoon sa dulo at sa isa forever. Marami pong salamat. God bless.